Aralin ang talata at ang confession, tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, patuloy kaming humihingi ng habag at biyaya sa iyo, na hayaan mo po na sa hapong ito, patuloy na magministeryo sa iyo, magministeryo sa amin ang iyong salita. Ituro sa amin ang katotohanan patungkol sa iyo pong pagpapaging banal sa amin. Kaya sa oras pong ito, hayaan mo po na ang pagkaunawa ay humantong kung bakit kami nag-aaral upang masambakan namin ng wasto at tama. Ito po ang mga aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus na aming pong Panginoon. Amen. Ang ating pong mga binasa, una po ang talata mula po sa liham po ni Pablo sa Roma. Ito po ay isa pong talata na nagtuturo sa atin kung paano po natin dapat inuunawa yung tinatawag po nating justification. At doon naman po sa binasa rin natin confession, ito po yung pagbuo doon sa mga bagay na tinuturo sa atin ng banal na kasulatan, na kung saan sa oras pong ito, upang maunawaan po natin yung katotohanan na tayo po ay justified through Christ. Ito po yung tema nung talata na ating binasa from Romans 5:1-11, at yung tema po ng binasa nating confession na from Article 23 ng Belgic Confession of Faith. Tayo po ay sasagot ng tatlong mahahalagang katanungan upang maunawaan po natin ng wasto anong ibig sabihin na ikaw at ako ay na-justified sa pamagitan ni Kristo. Ang unang katanungan po ay ito: what does it mean that we are justified through Christ? Ikalawa, what does it bring to us that we are justified through Christ? At pangatlo, what should be our response to the fact that we are justified through Christ? At mula po dyan sa tatlong mahahalagang katanungan po yan, uunawain po natin ang katotohanan patungkol sa ating justification. Simulan po natin sa unang katanungan. What does it mean that we are justified through Christ? Ano po ba ang ibig sabihin na ako ay inaring banal o pinaging banal sa pamagitan ni Kristo? Hindi ko po gagamitin yung terminology na pinawalang sala. Sa kadahilanan po, ito'y masyadong mababaw at hindi po mabibigyan po ng degree kung ano yung ginawa sa atin ng Diyos. Kaya po, ang maririnig nyo pong terminolohiya, medyo mahirap mambigkasin, medyo hindi common nating naririnig, ay yung salita na pinaging banal o inaring matuwid o banal, inaring ganap. So yun po yung ating gagamiting mga salita pag ating pong tatagalugin yung salitang justification. So, mula po doon sa sulat ni Pablo at mula po sa ating confession, malinaw po na itinuturo sa atin na una pong dapat nating maunawaan kapag sinabi na tayo ay justified through Christ, ay meron po tayo o nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos, o we have peace with God. At ito yung sasabihin po ni Pablo. Therefore, so may tinutukoy po siya, napaka-mahiwagan ng salitang therefore palagi kapag makikita po natin. Therefore, dadagdagan niya pa ng since, napaka-tindi po nung degree ng pagkakasulat dito ni Pablo, may concluding, at ngayon dahil kumbaga parang double ibig sabihin nun. Therefore and since, parang inulit niya yung mga salita. Ang sasabihin niya, we have justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, pag-usapan po natin yung salitang peace with God.
Ano ba yung kagandahan na ako ngayon ay merong kapayapaan sa Diyos? Kapag tayo po ay nagtanong sa mga tao na walang pagkaunawa sa Diyos, at kahit sabihin na po natin sa mga tao na may kokonting kaalaman patungkol sa Diyos, hindi po klaro at malinaw kung bakit ba kailangan meron tayong kapayapaan mula sa Diyos. Ano bang ibig sabihin ng peace na yon? Yun ba yung kalmado ako? Ano man yung nangyayari sa buhay ko? So pag nagtanong tayo, baka yun ang sagot. Dahil meron akong peace with God, ibig sabihin nun, hindi ako madadala ng anumang usapin. Kahit na gano'ng kakurap ang bansa, okay lang ako, may kapayapaan ako kay Kristo. Kahit merong impluensya, okay pa rin ako. Kahit pumutok na yung bulkang Taal, wala akong problema. Kahit lumindol pa yan, wala akong problema. Peace with God. Yun ba yung sinasabi sa atin dito? Kung ito yung pagkakaunawa po natin, itapon na po natin yon. Hindi po yon ang tinutukoy na peace with God. Ang tinutukoy pong peace with God is about our relationship. Yung relasyon natin sa Diyos. Magiging maganda lamang po yung balita, good news, na we have peace with God kapag nauunawaan natin na bago tayo magkaroon ng peace with God, we are at war with God. Ulitin ko magiging good news lamang sa atin yung we have peace with God. Kapag malinaw sa isip ko na ako pala ay with war, at war. Meron pala kaming sagupaan, hidwaan ng Diyos na ako pala ay ganito. Ang Diyos pala, kung nakatingin man siya sa akin, meron siyang intent to punish me o gumawa ng bagay na tunay na magpapahirap sa akin. Ulitin ko. So, mauunawaan lang natin yung degree, yung kahalagaan ng peace with God kapag naunawaan ko na kami pala ng Diyos ay walang maayos na relasyon. Hindi nga lang walang maayos na relasyon, wala talaga kaming relasyon. To the point na magkaaway kami. Ako ay gumagawa ng labag sa Kanya through my sin. At ngayon, dahil doon, hindi maayos ang aming ugnayan. So, titignan natin sa ganung bagay. So ngayon, dahil po kay Christ, dahil sa Kanyang ginawa, ito po yung pangyayari dahil po dun sa Kanyang kamatayan. Yung pong sira at wala nating maayos na relasyon sa Diyos ay naayos. From enemy of God, from the son and daughter of God. Yun po yung binabanggit sa ating ditong peace with God. Kasi nakakalungkot po kung sa tingin po ninyo hanggang sa oras na ito ay maayos ang ugnayan ng lahat ng tao sa Diyos na parang wala kaming problema. Hindi po yun totoo. Kasi simula po na nagkasala ang ating nuno na si Adan, doon po nagsimula na hindi na po maayos ang ugnayan ng tao sa Diyos. At sasabihin ngayon, hindi ko po binasa yon sa atin pong talata, pero ituturo din yun ni Pablo kasunod dito. Pero dahil doon sa isa rin namang Adan, siya yung magiging susi, instrumento, para maayos yung relasyon na iyon. Mawala yung iringan, yung paglalaban na iyon. Kasi doon papasok ngayon yung pagtingin natin na yung bagay na nagiging hadlang upang tayo ay magkaroon ng peace with God is totally wala na. Kaya po napaka-importante po yung idea na kailangan ko maunawaan na yung salvation ko ngayon ay hindi lamang about His mercy but also His justice. Ulitin ko po. Importante na nauunawaan ko na ang kaligtasan ko ay hindi lamang doon sa idea ng kanyang biyaya at habag, kundi nandun sa idea ng kanyang pagiging
just. Kasi yun pong ideya na mawawala yung peace, yung war na yon is kailangan niya mismo, kung gera yon, ibuhos niya lahat ng kanyang weapon of war upang gerahin yung dapat niyang gerahin para lang mawala yung kanyang galit. At yun po yung nangyari in Christ on the cross. Nang si Christ po ay nandun sa cross, ipinakita po mismo talaga ng Diyos yung kanya pong war, yung kanyang galit, yung purong puot ay purong binuhos ng Diyos kay Kristo. Kaya naman ngayon, wala na yung galit na yon. Kaya ngayon sa lahat ng tao na bahagi ni Kristo, wala na po yung galit na yon na tinutukoy. Pangalawa, nawala lang yung problema. Ngayon, may pangalawang mangyayari. Doon papasok naman yung idea ng mercy. Meron siya ngayong grace. Meron siyang ibibigay sa'yo na hindi ka naman karapat-dapat. Yung kanyang righteousness. Okay po, pagdating sa relationship, hindi lang kailangan bayaran yung mali, kailangan gawin yung hinihingi para maging maayos yon. Kaya papasok doon, first is the justice, binayaran niya. Then ngayon, i-impute niya yung kanyang righteousness. Ngayon, meron na kayong maayos na relasyon at ugnayan. At doon natin po titignan yung idea na ikaw ay inaring ganap. Dinala ka sa posisyon, gamitin ko yung word na inari. Dinala ka doon sa posisyon na wala nang galit ang Diyos sa iyo kasi nabayaran na. Dinala ka sa posisyon na roon kasi meron nang gumawa nun para sa iyo. At yun yung idea nung with peace with God. Wala na po yung kanya pong puot at galit sa atin kasi nandun na po yun kay Kristo. At pangalawang bagay po is hindi lang po yung with peace with God, kundi ipauunawa rin sa atin na we have also access by faith into His grace wherein we stand. So, anong idea na tayo ay nandoon sa, anong pag-aunawa natin na tayo ay justified with Christ? Yes, we have peace with God. At yung pinutukoy ko po kanina pang posisyon, saan kanya dinala, nilagay kanya, makakapagsalita, magagamit ko po yung pangalan ng isang church, from doon sa field of wrath, doon sa lugar ng puot, ililipat kanya ngayon, tinatawag nating field of grace. Nandun ka ngayon sa pwesto, nakatayo ka ngayon sa isang pwesto na nandoon yung biyaya lamang ng Diyos. Ibig sabihin, ano lang ang pwede mo maranasan ngayon mula sa Diyos? Ang mararanasan mo lamang ay yung sa idea ng kanyang grace para sa iyo. At malaya kang makakalapit dito. Ano yung isang bagay na yon? Yung atin pong pananalangin. Para po sa isang taong nauunawaan na siya ay at peace with God. Hindi na siya at war. Ang una po niyang, sabi natin, sorry dun sa term, aabusuhin. Ibig sabihin, susulitin niya. Hindi niya hahayaang hindi niya magawa ay yung pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng pananalangin. Kasi alam niya ngayon, wala nang hahadlang. May pakialam na sa akin ng Diyos kasi ako ay kanyang anak. At yun po yung estado ngayon kung saan naroroon tayo. Kapag sinabi natin na tayo ay naroroon sa justification. Paano yung justification to Christ? Ang ibig sabihin nun, ikaw at ako na na-justify kay Christ, with peace ka na sa Kanya, at nakastand ka na ngayon doon sa Kanyang biyaya. Ibig sabihin, hindi ka na maaalis pa. Mananatili ka na doon sa estadong iyon. At ngayon, kung nauunawaan natin na ito yung nangyari. Ito pala yung nangyari nung ako ay na-justified.
Meron na akong maayos na relasyon sa Diyos, nilagay niya ako sa isang matibay na lugar ng kanyang grasya. Ang next question po ito, what does it bring to us that we are justified through Christ? Ano naman dapat yung dadalhin sa akin nun? Kung malinaw sa akin na ang Diyos ay hindi na galit sa akin, ang Diyos nilagay niya ako sa isang posisyon na kung saan biyaya ang tangi kong tatamasahin sa Kanya, ano dapat yung magiging, ano yun, idudulot sa akin dapat nun? O ibibigay sa akin nun? So, ang ibibigay po sa akin ito, it bring us to rejoicing in hope of the glory of God. Ang ibibigay po sa atin ng pagtamang pagkaunawa na nung ating justification ay tinatawag nating rejoicing. So doon po sa verse 4b hanggang 5, ito pong sabi ng Pablo, we have rejoiced in hope of the glory of God, not only that we rejoice in our suffering, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame because God's love has been poured into His heart through the Holy Spirit who has been given to us. Ito pong pagtuturo sa atin ni Pablo ay pinauunawa sa atin na nung sinabi po ng Diyos na tayo ay with peace with God, at tayo po nandun sa field of grace, hindi po nun sinasabi na wala tayong mararanasang suffering and pains in life. Okay po. Hindi porkit nandun ako sa posisyon na hindi nagalit ang Diyos sa akin, because yung galit niya, yung puot niya nabuhos na kay Kristo, at nilagay niya na ako sa posisyon na kung saan biyaya ang aking tatamasahin. Hindi po yun nangangahulugan na wala na habang tayo na sa mundong ito, ay wala na tayo mararanasan pang pain and suffering. Ngayon, dahil alam natin in reality na makakaranas pa rin tayo ng pain and suffering, pinaunawa sa atin dahil malinaw sa akin yung reality na hindi nagalit ang Diyos sa akin. Nandun ako sa Kanyang grace, nauunawaan ko na yung mga bagay, kung ako man ay mahirap, meron man akong pain and suffering sa buhay na to, hindi to punishment, hindi to curse mula kay God. Still His blessing to me. Ito pa rin yung Kanyang grace. Ulitin ko po even yung suffering, even yung pain, kung nauunawaan natin na tayo ay may peace with God. Kasi pag sinabi mo ngayon na peace ako kay God, pero yung bagay na nangyari sa buhay ko kasi galit siya sa akin, hindi mo nauunawaan yung justification. Para sa'yo, yung justification, isang bagay na pwedeng magbago at mawala. No. May problema ka doon, kapatid. Yon ay, sa term namin mga tambay noon, one time, big time yon. Ibig sabihin, yun na mismo yon. Hindi na magbabago yung isang pangyayaring nangyari ng iyon. Ibig sabihin, hindi galit ang Diyos sa akin, ako pinarurusahan. Kundi yung nararanasan ko ay grasya niya pa rin. Even ako ay nandun sa idea ng pain. At nandun ako sa idea ng suffering. Kasi ipapaliwanag ni Pablo na yung suffering mo ay nagpo-produce ng endurance. Yung endurance mo magpo-produce ng character. Yung character niya magpo-produce ng hope. At yung hope natin ay hindi mababaliwala kasi malinaw sa atin na yung pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ibig sabihin, tayo ay mga tao na merong palaging kagalakan sa ating puso na hindi nakadepende doon sa sitwasyon at kalagayan nating nararanasan, kundi doon sa tunay na reality na naranasan natin mula sa Diyos. Uulitin ko po. Pinauunawa sa atin na yung ating kagalakan na nararanasan ay bumubukal hindi dahil
Yung bagay na gusto ko nangyari, hindi ko naranasan to, hindi po roon, kundi yung sa reality na nangyari sa atin because of Christ, na tayo ay with peace sa Diyos at tayo ay dun sa tinatawag nating field of grace. Ibig sabihin, ang binibigay lagi sa atin dito ay kagalakan mula dun sa isang malinaw na pag-asa. Na ang tao na nauunawaan yung kanyang justification, palagi siyang merong hope. Na dahil alam po niya na dahil siya ay justified, now, nandun siya sa process ng sanctification, and then alam niya yung kanyang pupuntahan, yung glorification. At alam niya ngayon, yung kanyang pain, yung kanyang suffering is part ng kanyang sanctification upang dalhin siya ng Diyos sa tinatawag na eternal glory, which is yung glorification mula sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, napaka-importante na alam natin kung ano yung sinasabi nating justification. Dahil meron yung resulta sa ating mga buhay. Palagi tayong may kagalakan mula dun sa isang malinaw na pag-asa. Na ang pag-asa natin, anuman yung sitwasyon, kalagayan kong nararanasan, yung aking pag-asa na pangako ng Diyos ay hindi magbabago. Hindi porket ako ay nagkamali, galit na ulit siya sa akin. Hindi porket ako ay nagkasala, lipat ka ulit dito. Walang ganon. Yun ay nangyari na, at kaya kung nandun ako sa field ng grace, at hindi siya galit, ibig sabihin, even yung pain suffering ko, hindi siya mula doon sa kanyang wrath, mula yun sa kanyang grace at love. At even yung suffering ay part ng kanyang grace at love sa akin para i-mold ako doon sa tinatawag nating sanctification. At ngayon, dahil alam ko na yon, ito yung pangatlong tanong. What should be our response that we are justified through Christ? Ano naman yung paano ako tutugon? So, alam ko na. So, may knowledge na ako. Nandito na siya, meron na siyang epekto. Paano dapat siya makita? Ganun po palagi hindi po pwedeng alam ko, naramdaman ko, tapos na. Hindi rin pwede may ginagawa ako, wala akong naramdaman, wala dito. Palagi munang orthodoxy, orthopathos, and orthopraxis. May gagawin ka ngayon. May tamang respond doon sa idea ng justification. Ito po yon. Ang response natin, thanksgiving. Pagpapasalamat. But the question, ano yung pagpapasalamat? May tanong po ako sa inyo, marunong po ba kayo magpasalamat? Yung tunay na definition ng pagpapasalamat, pag sinabi natin pagpapasalamat, ang tunay na nagpapasalamat ay hindi gumagawa ng bagay na gusto niyang gawin doon sa taong kanyang pinagpapasalamatan. Ang tunay na nagpapasalamat ay ginagawa ko yung bagay na gusto nung pinasasalamatan ko. Ulitin ko po. Itama natin yung term ng thanksgiving. Pagpapasalamat, gratitude. Gratitude is not giving what I want to the person na gusto kong pasalamatan. Ikaw lang masaya doon. Ikaw yung nagbigay ng gusto mo. Ang tunay na nagpapasalamat, ibibigay ko, gagawin ko yung gusto ng taong pinasasalamatan ko. Yun yung tamang pagtingin sa pagpapasalamat. Yung magbibigay ka ng gusto mo pero hindi na hininga, selfishness pa rin yun. Ikaw pa rin yung bagay na yun. So ngayon, tignan natin, kung thanksgiving ang respond, ano yung tamang thanksgiving kay God? Ang una pong thanksgiving ay ito. We respond or response with true humility. Tutugon po tayo ng merong tunay at totoong kababaang loob. Ulitin ko, ginamitan ko ng salitang true. Kasi meron pong hindi true o tinatawag natin false humility. So masasabi lang po natin na true yung humility kapag naunawaan natin to. Ito yung sasabihin ngayon ni Pablo. For while we still weak, nung panahong mahina pa ako, wala akong kakayanan,
At the right time Christ died for the ungodly. Ipinaunawa sa atin na nung panahon na ako ay walang kayang gawin, may ginawa siya para sa akin. Ibig sabihin, kailangan, ang tunay nagpapasalamat sa Diyos ay hahantong hanggang sa oras na ito. Meron po kasing pagtingin na dahil may ginawa na ang Diyos sa'yo, ikaw ay regenerate na, nandyan na yung Word, nandyan na yung Holy Spirit, ikaw na bahala. Kanya-kanya na tayo. Sa mga bagay, ikaw na bahala dyan, which is wrong. Nung tayo po i-regenerate niya, according sa kanyang power, binigay niya yung Holy Spirit, at nandyan yung Word. Ang sinasabi lang sa atin ng Diyos ay ito. Binigay ko sa iyo yung lahat, kasi wala kang kayang gawin. Ulitin ko po. Binigay ko yung lahat ng kailangan mong, lahat ng kailangan, kasi in reality, wala kang kayang gawin. At still, hanggang sa oras na ito, hindi ka pwedeng umasa sa sarili mo, aasa ka lang sa mga bagay na binigay ko sa iyo. Aasa ka lamang dun sa regenerating power ng Holy Spirit, at dun sa Word na magtuturo sa iyo kung ano yung dapat mong gawin. Yun yung tinatawag na true humility. Kasi yung false humility ay nagsasabi na, eto, may ginawa ang Diyos sa akin, ako nang bahala. Hindi yung humility. Kayabangan po yun. Ang tunay na kinikilala yung true humility, alam niya na from start up to now hanggang sa end, is still God. In justification, in sanctification, and to the glorification, is still the work of God. At pagkatapos ng response natin with humility, ang next nating response syempre is we respond with great confidence in Christ. Dahil alam ko ngayon na hindi ako asa sa sarili ko, ang aasahan ko lamang ay si Kristo. Ito ang sabi ng Pablo. Since therefore, we have been justified by His blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For if while we are enemies, we are reconciled to God by the death of His Son, much more, now that we are reconciled, shall we be saved by His life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom now we have received reconciliation. Ibig sabihin, pinauunawa ni Pablo, na ngayon, kung hindi ka aasa sa sarili mo, sa Diyos ka asa. Ulitin ko po ulit yung comparison. Hindi pwedeng, hindi ako umasa sa akin sarili at wala akong aasahan. Palagi pong may comparison yon. Kung aasa ako sa sarili ko, hindi ako aasa sa Diyos. Kung ako naman ay aasa sa Diyos, hindi ako aasa sa sarili ko. At mangyayari lang yon kung malinaw sa akin yung truth. Kung malinaw sa akin na si God lamang ang talagang maghahatid sa akin in justification, in sanctification, and even to glorification. Siya yung perfector. Salamat po. Siya yung perfecto lamang ng ating pananampalataya. Sa Kanya lang talaga ako asa. At ngayon, mula po dito sa mga reality pong ito, ano po ngayon yung talagang gusto ng Diyos na pagpapasalamat natin sa Kanya? Ang hinihingi po ng Diyos na tamang pagpapasalamat sa Kanya ay pagdepende sa Kanya. Yun po yung proper way to give thanks to God. Hindi yung hihingi siya. Nagkakamali kasi tayo doon na para ang thanksgiving, gagawa ako para sa Kanya. Sino tayo? Wala tayong magagawa. Ang hinihingi niya ngayon, wala kang kayang gawin, umasa ka sa akin, ako ang gagawa. At yun yung tunay na pagpapasalamat sa Diyos. Kasi yun yung unang disenyo ng Diyos sa una nating magulang na si Adan at si Eva. Nung inutos niya na huwag mong kainin ang bunga na nagbibigay ng karunungan
patungkol sa mabuti at masama. Ang sinasabi niya lamang, iasa mo sa akin ang mga bagay patungkol dyan. Ako ang magsasabi kung ano ang mabuti. Ako ang magsasabi kung ano ang masama. Ang kailangan mo lang gawin, dependence. Hindi mo alam kung ano ang mabuti. Ako ang magsasabi. Hindi mo alam ang masama, ako ang magsasabi. At ngayon, ito yung hinahanap sa atin ng Diyos. Ang tunay na nagpapasalamat sa Diyos, hindi umaasa sa kanyang sarili, umaasa lamang sa binibigay ng Diyos. Kaya naman po, nawa sa oras pong ito, sa ating pong pag-aaral kung ano po ibig sabihin na we are justified through Christ, nawa po humantong tayo dun sa wastong pagkaunawa na ito'y mabuting balita. Kasi mula doon sa pangit kong sitwasyon, dinala ako ng Diyos sa isang magandang sitwasyon. Kaya naman lahat ng sitwasyon ko ngayon maganda. Ulitin ko Nandun ako sa unang masamang sitwasyon, inalis ako ng Diyos, dinala ako sa magandang sitwasyon, ngayon nauunawaan ko lahat ng sitwasyon ko maganda. Kaya naman ngayon, panatag ang aking kalooban, masaya ako, hindi yung peke, umiiyak ka pa rin pero may saya sa puso mo kasi alam mo na nandun ka pa rin sa kanyang grasya. At dahil doon, aasa lang ako ngayon, bilang pagpapasalamat sa kagandahang noon, aasa lang ako sa kanya. Kaya po mga kapatid, sinasabi lang sa atin na ang tamang pagkaunawa sa pag-aaring ganap at pagpapaging banal ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo ay magdudulot sa atin upang tayo ay mag-progress sa tinatawag nating sanctification. Wala pong mangyayaring sanctification nang hindi malinaw sa atin yung pangyayari about justification. So, yun lamang po at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, patuloy ka namin pinupuri, patuloy ka namin dinadakila at gayon po sinasamba. Salamat dahil yung katotohanan na tunay na mahiwaga kung paano ang isang tao sa kabila na siya ay kapuot-puot sa iyo ay inari mong banal at ganap sa pamagitan ng iyong bugtong na anak ay amin pong naunawaan na tunay nga na sa pamagitan niya sa kanyang buhay at kamatayan kinuha niya at ginawa ang mga bagay na para sa amin. Kinuha niya yung puot at ibinigay niya ang kanyang katwiran. Kaya naman po, ako ngayon ay meron na, o kami ngayon ay meron ng maayos na relasyon sa iyo. Hindi mo na kami kaaway, kami iyong mga anak. At bilang anak, dinala mo kami doon sa lugar ng grasya na nagsasabi sa amin na anuman yung sitwasyon, nandun kami sa grasya. Grace pa rin ang aming nararanasan. Kaya naman, dapat panatag kami, meron kaming joy. Dahil alam po namin, dahil dinala mo na kami doon, sigurado na ang aming pupuntahan. Kaya naman po, bilang sa kagandahan ng iyong binigay sa amin, patuloy kayong magpapasalamat. At dahil alam namin na ang tunay na pagpasalamat ay gagawin namin yung bagay na gusto mo. At ang gusto mo ay dumepende kami sa iyo. Tulungan mo kami ngayon na labanan ng aming pong pagiging, yung pag-asa sa sarili o sa iba, kundi aming iasa lamang ang lahat mula sa iyo. Mula doon sa reality ng aming justification, ngayon na kami sinasanctified mo, at ngayon doon sa pag-asa namin sa glorification. Salamat po aming Ama. Ito po ang panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.